Kasi yung ating fuel injection, nakabase yan sa command ng ECU. Kung gaano karaming gasolina ang ibubuga niya base doon sa pagbukas ng iyong throttle body positioning sensor. Kung ano yung nasisense ng sensor doon sa iyong throttle body o doon sa iyong TPS, yun yung ibabato niya sa ECU. At ang ECU siyang magko-command sa FI kung gaano karaming ibibigay na gasolina. Magandang araw mga kaibigan, this is Motozar, your Moto Master. Welcome back to my YouTube channel. Kung ikaw ay mayroong motor na fuel injected, ikaw man ay naka XRM, ikaw ay naka crossover Suzuki, kung ikaw man ay naka Honda Click, at yung mga iba pang motor na naging motor natin dito sa ating YouTube channel with Moto Master, para sa iyo ang video na ito. Marami kasi mga dulog sa atin na question patungkol sa ating fuel injected motorcycles. Ay yung iba, masyado silang concerns sa mga bagong motor nila at ngayon lang nagkaroon ng FI na motor. Ano ba yung mga dapat nating tandaan at ano ba yung mga dapat nating i-maintain lang? At ano ba yung mga dapat nating isnabin na lang natin ba? Hindi na natin pansinin yung mga minor issues. So kung ikaw ay naka Honda XRM, ang lagi kasing concern ng mga Honda XRM users ay yung lagitik. Okay, malagitik yung kanilang makina. Which is nagdaan naman na tayo dyan kasi alam nyo naman kung kayo ay sulit na nanonood dito sa ating YouTube channel, nakikita nyo kung anong motor ang pinag-umpisa ni Moto Master. So lagi yan, naririnig natin sa Honda XRM yung pss, 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 sound. Na kapag pinaandar nyo ang inyong makina ay para siyang malagitik na hindi mo kung ikaw ay baguhan at masyado kang concerned sa iyong motor ay talagang mag-aalala ka at lagi kang magtatanong dito sa aking YouTube channel. So marami dyan, maraming nagtatanong lagi. Meron kasi mga lagitik na talagang yan na yan eh. Yan na yung andar ng motor na yan eh. Katulad ng mga Honda XRM FI or yung mga Honda RS FI. Basta FI na motorcycle. Kasi dinig na dinig mo yung spray ng fuel injected or fuel injection. Kaya akala mo napakalakas ng lagitik. Which is tolerable lang naman pala. I-tolerate mo lang, wag mo nang pansinin kasi ganun talaga yun eh. Ang wag nyo lang pabayaan ay yung inyong regular na ginagawang pag-change oil. Wag nyong tipirin ang motor niyo sa change oil. Wag din kayo magtipid sa mga basic maintenance tulad ng fuel filter, air filter, at saka yung langis. Kung ikaw naman ay naka Suzuki Smash, Suzuki Raider FI, Raider J FI, Raider J Crossover FI, basta FI motorcycle, wag mo rin kalimutan 'yon. Filter, fuel filter, air filter, change oil, at saka merong oil filter. Kasi sa mga Suzuki, meron siyang oil filter. Ito 'yon. Ito yung location ng oil filter na 'yan. Pwede every change oil palitan nyo oil filter. Maximum naman 'yan every other change oil. Pero mas recommended kung yan ay papalitan nyo every change oil. Palitan nyo oil filter. Bali apat no ang maintenance, lalo kung ikaw naka FI. Air filter, fuel filter, oil filter, at saka yung langis change oil. Sa pagpapalit ng mga filters mga kaibigan, sa oil filter natin, air filter natin, fuel filter natin, may mga videos na tayo dyan. Madali na lang yan. Lalo sa mga Honda Click, ang daling magpalit ng mga air filter at saka fuel filter. Pag kayo ay nagmamay-ari ng mga fuel injected na motorcycle, mga kaibigan, meron laging specs yan sa likod. Yan ang laging sundin ninyo sa pag-adjust ng valve clearance. Nandyan, sundin nyo lang lagi. Laging bumalik kayo sa specification ng inyong motor. Pati sa paggamit ng langis, meron kayong manual, basahin ninyo. Yun ang gagamitin ninyong viscosity. Kasi yun ang tinest ng manufacturer at yun ang magpa-last longer, magpapahaba ng buhay ng inyong makina. Pero at the end of this video, ikaw pa rin ang masusunod kung anong langis, anong brand, anong viscosity ang gagamitin mo. Kasi motor mo yan eh. Ako ay narito lang naman, nagbibigay lang ng tips. At salamat sa mga nanonood. At hindi ko kayo nire-require na sundin ito kasi nga nagsishare lang ako kung ano yung mga ginagawa ko sa mga nagdaang motor natin. At alam niyo yan, sa mga solid na supporters natin, mula nung tayo ay Motozar pa lang hanggang sa naging Moto Master na,
Alam niyo yan kung ano yung mga motor na dumaan sa atin. Nagkaroon tayo ng Honda XRM FI, nagkaroon tayo ng Raider Suzuki 150 FI, nagkaroon tayo ng Honda Click, at sa ngayon ito lagi kong ginagamit, yung crossover. Mas gusto ko siyang gamitin kasi mas magaan at pangharabas ko nga naman kasi talaga ito. Kung gusto niyo mapanood ang mga reviews sa ganitong klaseng motor, bisitahin niyo lang yung aking YouTube channel, Eli Motor. Nandyan lahat ng mga videos ko. Makikita nyo dyan kung saan natin dinala ang motor na ito, ano ang mga narating ng motor na ito, at makikita nyo, kayo na makakapaghusga kung gaano siya kaganda at gaano siya kapangit na gamitin. At ito, bilang isang matagal na rin sa fuel injected motorcycle, ito ang lagi kong tinatandaan at ito ang hindi ko ginagawa. That is just based on my own ha. Hindi ho ako nagpapa FI cleaning. Hindi ko yan ginawa sa mga nagdaang motorcycle natin, sa mga FI na nagdaan sa kamay natin at naging magandang performance niyan, matipid, at wala akong masabi pagdating sa fuel consumption. Nasusunod ko pa rin yung specified na fuel consumption ng mga motor na yan. Tulad nung Raider FI, umabot tayo ng 50 kilometers per liter. 150 FI yan na Raider. Yung Honda XRM natin dati, nagkaroon pa tayo maximum 63 kilometers per liter. At meron tayong video niya, kompleto yan. Balikan nyo lang sa aking YouTube channel, Motomaster. At ito naman, nung ito ay nag-north loop ako, may kasama ako, all in all, ang naging fuel consumption nito, kasama ko, mas mabigat pa sa akin. Ang tangkad niya is 5'5", at mabigat siya kaysa sa akin. Ako naman ay 5'3", at ako ay 65 kilogram. Nag-average kami ng 61 kilometers per liter. Bakbakan yun, banatan yun. Pag takbo-takbo, walang ingat-ingat, walang dahan-dahan kasi talagang harabas. Pinanghaharabas ko talaga to eh. Makikita nyo dyan, matipid siya. Pero pag nag-solo ako, hindi ko pa nasubukan. Hindi ko pa tinest ito. At nire-reserve ko yan. Ngayon, ano nga ba ang sikreto ko? Bakit naglo-long last yung mga yan? Hindi nagkakaroon ng issue sa pugak, pag nag-rev ka, pag sinagad mo yung piga mo kapag mabilis yung takbuhan ninyo. Bakit walang putok? Bakit hindi namumugak? Bakit di humahagok? Ano ang sikreto ko? Hindi ho ako talaga nag-FI cleaning. Ang ginagawa ko, throttle body cleaning. Yung FI cleaning na yan, yung FI mismo, yung fuel injection na merong hole yan, 6 man yan, or 8 na butas. Hindi ko ho talaga ini-FI cleaning. Ano ang ginagawa ko lang? Throttle body cleaning lang, yung body lang mismo ang aking nililinisan, at saka yung intake manifold. At hindi ko yan ini-sprayhan na yang mismong yung injection. Hindi eh. Maliban sa hindi siya ni-recommend ng manufacturer ng kahit anong motor na dumaan sa akin, mapa Suzuki Raider 150 Fi, Honda Click, Honda XRM, at ito, wala sa recommendation kasi dun sa manual na mag-FI cleaning ka. Maliban sa wala doon, ay talagang hindi ko pinapakialaman yung FI. Doon lang ako sa throttle body cleaning. Ang tanong, paano ngayon kung may dumi ang iyong FI? Ganito lang kasi yan. Dapat regular ka na nagpapalit ng air filter, ng fuel filter, ng langis. Yan mga yan, mga basic yan. Pinaka basic yan. Na dapat regularly nag-change ka ng mga filters na yan at saka yung langis para ma-minimize. Hindi talaga makakalusot doon sa injection yung dumi at hindi babara sa iyong fuel injection. Dahil iisa lang ang rason na sinasabi kapag ka may nagko-comment, nagtatanong, "Sir, bakit yung motor ko pag piniga ko walang puwersa, pumupugak, humahagok? Bakit?" Ang tanong ko sa kanila, ano pong ginawa nyo bago nyo naranasan yan? "Sir, nagpa-FI cleaning lang naman ako." FI cleaning lang. Ganun na ang nangyari. At isa pa, worse, tumakaw daw. Now, bakit nga ba tumatakaw? At bakit nga ba pumupugak? Isa lang ang teorya ko dyan. Kapag ka ang fuel injected or fuel injection, yung may mga maliit yan na pyesa ng iyong motor, kung titingnan natin dito sa ating motor, yung part na yan, yan yung part na yan, yan yung mismo ang fuel
injection. Kapag kasi yung butas niyan, ang ginagawa nila, lalagyan nila ng power supply yung dalawang terminal dyan sa ating fuel injection. Sa kanila, i-sprayhan, padadaanan ng chemical na maglilinis. Okay? Ang mangyayari kasi niyan, yung mga butas niyan, may posibilidad na mas lalaki ang butas. Bakit? Dahil sa sobrang tapang na nilagay na pinadaan na chemical. Sobrang tapang. Kaya pwedeng masira yung mga hole niyan. Pwedeng lumaki yung mga butas. Ngayon, kapag malaki na yung butas ng mga hole na yan doon sa ating fuel injection, mas marami na ang dadaan na gasolina. Ngayon, dahil mas marami na ang dadaan na gasolina, magkakaroon ng imbalance reading yan. Kasi yung ating fuel injection, nakabase yan sa command ng ECU. Kung gaano karaming gasolina ang ibubuga niya base doon sa pagbukas ng iyong throttle body positioning sensor. Kung ano yung nasisense ng sensor doon sa iyong throttle body o doon sa iyong TPS, yun yung ibabato niya sa ECU. At ang ECU siyang magko-command sa FI kung gaano karaming ibibigay na gasolina. Ngayon, bakit nga ba siya pumupugak? Kasi alam ng ECU na yung ibibigay niyang gasolina ay kung ano yung nakaprogram. Ngayon, nagbukas ang throttle body ng maliit. Ayun, ang ECU alam niya na kung gaanong amount ang ibibigay niyang gasolina na dadaan naman doon sa ating fuel injection. Ngayon, dahil nga mas malaki na yung butas ng iyong fuel injection, kahit kunting piga mo lang, nagkakaroon na ng imbalance ng pagbigay ng gasolina. Which is, hindi na tama ang ratio ng hangin at ng gasolina. Kaya, ang mangyayari nun, magiging rich baga. Mas konti ang hangin, mas marami ang gasolina. So, matakaw sa gasolina. Magkukos yun ng imbalance pagdating sa combustion. At yan ay magkukos ng pugak. At minsan parang misfiring na pakiramdam. Kaya parang humahagok. Bakit? Konti lang hangin mas marami ang gas. Kasi nga, mas malaki na yung mga butas doon sa iyong fuel injection. Yun yung dahilan kung bakit di ako nag-FI cleaning. Tapos, isa pang masama, nagpa-FI cleaning ka na nga. Lumaki na yung hole doon sa iyong FI. Tapos ang nangyari pa, nagka-problema pa yung iyong oxygen sensor. Ito yun. Sinisense din naman kasi ng sensor na ito kung ano ang templada ng lumalabas na hangin. Ito ang nagsisense niyan Binabasa nito kung mas marami ba ang gasolina or mas marami ang hangin kaysa sa gasolina. Yan. Kasi siya yung magko-command, magbibigay ng information doon sa ECU kung dadamihan ba niya ang gasolina or kukuntian niya ang gasolina. Kasi pag nabasa nito na amoy gasolina o mas maraming gasolina ang lumalabas dyan sa exhaust kaysa sa hangin, ibig sabihin rich, iuutos niya sa ECU ngayon na dapat kuntian ang gasolina na ibubuga sa FI or dadamihan ang gasolina na ibubuga sa FI. Ganun yan yung trabaho niyan. Pag may problema din yan, magkukos din yan ng takaw. Bakit? Pag hindi na nabasa nito dahil puro carbon na yan, hindi ka kasi regularly nagpapalit ng oil filter, hindi ka pa nag-change oil regularly, pati fuel filter mo hindi mo pinapalitan regularly. So maaring puro carbon yan dyan. So ang gagawin dyan, tatanggalin, tapos lilinisan. Nililinisan yan ng carbon cleaner. Bilang pangwakas, ano ang dapat mong tandaan? Sundin, palitan ang mga dapat palitan ng mga filters, langis, regularly. Wag lang kung kailan maisipan, dapat regularly yan. At bahala kayo kung magpa-FI cleaning kayo or hindi. Basta huwag nyo kalimutan yung throttle body cleaning, yung intake manifold at saka yung throttle body mismo, yung butterfly sa loob. Yun ang dapat lagi nililinisan. FI, huwag nyo nang pakialaman yan. Lalo't regular naman kayo na nagpapalit ng fuel filter. Paano sir? Ngayon ko lang na-realize to. Marumi na yung aking fuel system. Kasi ilang taon na akong hindi nagpalit ng
air filter at saka fuel filter. Ngayon medyo may problema na yung aking FI. Palilinisan ko po ba para matanggal lang yung dumi? That's the time na pwede ka na maglinis. Kasi worst case scenario na yun eh. Worst case na yun. Dahil di ka nga regularly nagpapalit ng filters mo. Doon ka ngayon magpapa-FI cleaning. Pero, checkin mo na expect mo na medyo may problema na talaga yan pagdating sa andar niya. Kasi nga, lalaki na yung butas nung yung FI at medyo may problema na. It's either liliit or lalaki. Liliit kasi di natanggal yung dumi or lumaki dahil sa tapang ng chemical na ginamit. Yun lang. From Motozar, your Moto Master. Thank you for watching. I hope you learned something from this video. If you like this kind of video, pasubscribe po sa aking channel, Moto Master. See you in my next videos for more tips.